Magandang umaga po mga ka-farmers. Andito naman po ulit tayo sa ating munting taniman. Yan, ating itutuloy yung paghuhukay ng tatamnan natin ng saging. Yan, ipakita ko muna sa inyo ngayon yung mga nataniman na nakaraang Martes. Yan, Martes po tayo nagtanim. Pakita ko na sa inyo ngayon kung ilang piraso. Tapos lahat nalagyan natin. Lahat naman nalagyan natin ng tanim yung ating mga hinukay. Pakita ko po sa mga farmers. Yan po mga ka-farmers, yan po yung ating mga itanim, mga bagong tanim lang po yan mga ka-farmers. Yan, Diaz, doon Diaz, yan. Halos lahat po ay nalagyan natin ng laman ng ating hinukay. Yan, ayan. Ito po ay lakatan, isang maliit na lakatan yan. Lakatan po yan mga ka-farmers. Ito naman po Diaz pa rin. Ilan lang po yung lakatan na nailagay natin. Ito karamihan po halos Diaz po ang ating itinanim. Kung po yan senyorita, yung maliliit na saging, yan, senyorita po yan. Yung karamihan po kasi ritong tanim sa amin ay kalimitan ay sa lugar namin ay senyorita ang kalimitan tanim. Yan po, yan Tapos ito saba. Yan, kaya matataas sa saba. Yan, hindi tayo nagpaparami ng saba, binabawasan natin ng subwal para lumaki ng bunga. Mapapansin nyo yan, ang laki ng bunga niya, mga farmers. Pero payat pa. Malaki yung bunga niya pero payat pa yan. Hindi pa pwedeng, alangan pang kuhanin. Matagal pa bago natin makuha yan mga farmers. Nung binilang ko po yung ating mga nahukay at naitanim, nasa 46 pieces pa lang po, 46 puno pa lang po yung ating itatanim doon sa ating mga hinukay. Bali 46 butas pa lang po yung ating nahukay, pero lahat naman po halos nalagyan natin. Yan po, ayan po ay senyorita rin po. Yan, ito ay lakatan, yun ay Diaz. Yan, halos lahat po ay nalagyan natin. Halos lahat po ay nalagyan natin, lahat ng butas. Yan po, hanggang dito nga po yan sa may puno ng niyog yung ating hukay, pero lahat yan may laman na. Yan, sa awa ng Diyos mga ayan, pag nagtuloy-tuloy lahat po yan, wala naman sanang magkasakit. Yan, wag naman sana magkasakit ating mga saging. Yan ay ating sigurado may maaani tayo. Yan, doon naman po sa kabila yung pinaipakita ko nung nakaraan ay 18 piraso yung ating naitanim dyan. Pero may banda, sa banda ron pa yun, sa may 3 puno ng Diaz na yon, mayroon pa tayong huhukayan dyan at lalagyan din natin. Siguro mga 3 puno pa ang pwedeng ilagay. Tapos dito sa bandang ilat na yan, tatamnan natin ng nyog, pero halos yung dikit-dikit lang kasi hindi naman natin patataasin o pabubungahin. Kukuhanan lang natin ng ubod. Ayun, pambenta rin yon kasi alam ko ang ubod ay nasa 500 din ang isang puno. Pag pinakuha mo, sila na yung kukuha. Yan, tatamnan natin yan ng nyog pang ubod. Ilat yan mga ka-farmers, yung gilid lang kasi pagka nag-uulan ang tubig, syempre yung agos mula sa taas, yan po dumadaan yung tubig pag galing tag-ulan pa naman. Yan, hindi naman po mismong ilat, yung gilid lang ng ilat na yan, dyan po natin itatanim ang nyog. Tatanim tayo ng nyog dyan, uburin man yan, pang ubod. Marami naman tayong sibol na nyog, mga centennial na nyog, yung matataas mga ka-farmers, yung matataas na nyog. Wala tayong dwarf na nyog mga ka-farmers. Diyan natin itatanim yung nyog. Pero sa ngayon, ang uunahin natin ay saging muna. Yan mga ka-farmers. Meron din akong punlang guyabano sa bahay mga ka-farmers. Hindi ko pa lang siya maililipat. Unahin muna natin ang saging, tapos
Saka natin isusunod yung niyog, yung guyabano. Meron din na tayong isang possible doong avocado ating itatanim yung mga ka-farmers. Ito mga mga suwi ng saba, yan, babawasan natin yan. Yan, babawasan natin. Hindi tayo magpapalawak ng saba. Doon natin sa bandaron dati pa sisibulin kasi siyempre yung sulo yan parang gumagapang yan eh. Darating ang araw, yung halimbawa yung pinatuloy natin yung suwi na yan, susuwi uli yan, siyempre doon naman sa kabi-tabi, pagdadating araw aabot na yan sa puno ng kape. Okay, babawasan natin, hindi natin dyan patutuloyin. Pag umabot na, papatakwan na natin yon. Doon na lang tayo, maglilipat tayo ng saba sa bandang gitna naman dito. Yan, dyan natin itatanim. Sa ngayon hindi pa tayo magpaparami ng saba. Tulad noon mga ka-farmers, hindi tayo nagpatuloy doon sa kabila, dito sa kabilang to, kasi aabot doon sa tanim nating mga diyas. Dito tayo nagpasuloy sa likod nya. Yan, walang aabutin kundi yung nyog. Yung nyog naman na yan, hindi na natin patataasin. Kung sabi ko nga kanina, pauubod natin pagka lumaki. Bibenta natin sa ubod naman. Tuloy-tuloy lang mga ka-farmers, yan ang kuha natin, ang gagawin natin dito. Kagandahan nga hindi naman at hindi tag-init, hindi matigas ang lupa, yan. Kaya tuloy-tuloy tayo magtatanim. Pero siyempre pag natapos na, kung ano man yung ating gagawin dito, bahala na sa susunod kung ano man yung pwede natin gawin pa dito sa ating munting taniman. Pero pagka nagkuhan tayo ng lakatan, ang balak ako mga ka-farmers, itong tinanim natin itong banda rito, yan tapat na yan, gagawin natin puro lakatan ang tanim dyan. Yan mga ka-farmers, yan. Pagka gumanda yung ating mga lakatan, may ililipat na tayong lakatan, titry ko rin may nagpapasibol ako ng lakatan. Ginawa ko yung yung napanood natin sa YouTube, sa Facebook, mayroong ginawa doon na yung kung nila parang macro. Tatry natin, hindi ko binidyo pero kasi baka sumablay, kakahiya naman. Ayan, nakasumablay tayo. Ayan, hindi ko na ibinidyo pero meron tayong ginawang ganon. Pagka nag-successful, uulitin ko ulit at saka natin ibibidyo. Ayan mga ka-farmers. Hindi ko muna ibinidyo mga ka-farmers kapag baka sumablay so hindi sumibol, nakakahiya naman sa inyo, aabangan nyo, di wala akong may papakitang magandang resulta. Ayan. Dito gagawin natin to, maliit lang gagawin natin siguro, halimbawa mga 30 puno, kaya 30 puno ng lakatan, yun ang ilalagay natin dito. Tatanggalin natin tong itong puno ng tundan, yung lugar lang na to, tatanggalin natin yung puno ng tundan, yung diyas, ililipat natin sa iba. Yan, dito tayo magtatanim. Yun ang plano ko mga ka-farmers. Pero hanggat hindi sumisibol yung aking pinunla, hindi muna, hayaan muna natin sila dyan. Dadagdagan natin lang ang diyas pagka ganun hindi sumibol, diyas muna. Ayun. Pero yan mga ka-farmers, itong plano ko sa lugar na to, kahit 30 puno lang okay na yon, kung sakasakali lang. Ayan, para tingnan natin. Tapos kung talagang nag-successful yun, plano pararamihin natin ang lakatan kasi maganda-gandaan kita ng lakatan mga ka-farmers sa panahon ngayon. Yung kilo kasi ng diyas ngayon dito sa amin ay parang tumatakbo sa 12, 10 hanggang 15 yung presyo ng diyas per kilo yun mga ka-farmers. Yan. Yung tundan, minsan hindi ko rin masabi kung kung mababa rin ang presyo ng tundan. Yun. Yung lakatan lang siguro yun. Alam ko, narinig ko nung nakaraan may nagbenta parang
35 ang kilo. Masyadong mababa pa yun mga ka-farmers. Ikukumpara sa mga napapanood natin sa YouTube, sa Facebook, yung presyo ng lakatan doon sa Mindanao, parang 50 yata ang kilo. Doon sa kanila, siyempre dito naman sa atin ibang presyo. Yan mga ka-farmers. Hanggang dito siguro yung gagawin nating plano ko para sa lakatan. Kasi meron na tayo dyan lakatan, dyan tayo kumukuha ng suwe sa puno na yan, yung dalawa na yan. Yan mga farmers, yung dalawa na tong puno na to, dito tayo kumukuha ng panlipat, yung dalawang puno ng lakatan na yan. Pero yung subwal niyan, yun nga ang ginawa ko, parang nagbawas ako ng isang malaki, yung nilipat natin para sure naman tayo na mayroong sibol na. Tapos yung ibang subwal, yun ginawa kong macro, pagpasibol tayo mga ka-farmers. Hindi ko muna binidyo nga mga ka-farmers, hindi ko muna ipakita sa inyo kasi baka hindi mag-successful, nakakahiya naman sa inyo mga ka-farmers. Ayan, hindi mag-success yung ating punla. Tayo, kikita ko na lang sa inyo mga ka-farmers pagka nakita kong may sibol na siya. Yun. Ayan mga ka-farmers, ang ganda ng dahon mga ka-farmers. Siyempre mahangin yan. Ay, malalaki ang dahon. Pero malapit ang bumunga yan, siguro mga isang buwan pa bubunga na ulit yung isang yan, itong malaking puno na yan. Yan mga ka-farmers, yun, tapos yun ang pasunod niya, yun yung kasunod na niya. Tapos yung iba hindi na natin pinatuloy nga, yung kinuha natin, pinawas natin para mas lumaki yung puno. Ang kulang na lang mga natin dito mga ka-farmers talaga ay pataba. Yun, pataba natin, kailangan natin maglagay ng pataba mga ka-farmers. Yan pa, hindi pa tayo nakakabili mga ka-farmers. Tapos ito isang kuha ko dito mga ka-farmers, yan yung ating papaya na tanim, bumubulaklak lang, malamang lalaki ito, hindi ito bubunga mga ka-farmers siguro, no? Tingnan nyo mga ka-farmers, hindi na yung bubunga, no? Kasi bumubulaklak lang siya. Yan. Tapos itong ating ito ube, yan mga farmers, ayan, malaki ng laman yan, umbok na sa lupa nga. Ito nga ang ginapangan yan mga ka-farmers ay puno ng guyabano mga ka-farmers. Yan, mamamatay yan pagka kaso hindi naman natin makakuan kasi merong tanim na ube. Yan mga ka-farmers, ito nga isa, yan, bumubulaklak yung ating tanim na papaya, ibig sabihin lalaki yan. Bulaklak sana na pabunga, kaso bulaklak na pa ganito, may sanga-sanga, malamang lalaki ito mga ka-farmers. Pagka ganyan siguro papapalit tayo ng tanim, papalitan lang natin ang tanim. Yan mga ka-farmers, ngayon kukuha muna ako ng panghukay ng patik o kaya at saka bareta para ituloy natin ang paghuhukay sa ating mga tataniman. Yan mga farmers, dagdag pa tayo ng dagdag ng saging kasi yung kape natin medyo mahina naman yung bunga yan, pero hindi natin pababayaan yung mga kape na yan hanggat meron parang tayong maaani kahit konti taon-taon. Yan, abangan mo nyo mga ka-farmers yung ating ginagawa, ating mga ginagawa rito sa ating munting taniman. Marami pong salamat.